9:4. I must work the works of him that sent me while it is day, the night cometh when no man can work. Ini ang background sa mga istorya ginambalin ni Jesus Christ sa iyang mga disipulo dito. Ginpakita niya ang o ginhambal niya ang iyang mga tinutuyo, no? Nga natawo siya, no? Ang misyon niya nakita naton diri sa iya pulong sa Ginoo nga ang misyon niya natawo siya kag ano ni mamatay sa cross agud nga mag bayad sang aton nga mga sala, no? Gambal kang redemption. Sila ni Jesus diri ang iya nga buluhaton amo na siya, no? Ang buluhaton nga ginpadala sang Amay sa iya. Again, I must work the works of him that sent me. While it is day, the night cometh when no man can work. Pagahimuon ko ang mga buluhaton sang nagpadala sa akon, siyempre among iyang naamay, no? Ang nakita naton dira number 1 sa sina nga phrase, I must work the works of him that sent me. Nagambal kang obligations. Obligations. Mga obligasyon. Okay? Mga buluhaton. Nagambal man sa aton, nakita ng mga Christian, may buluhaton man kita, naging bilin sa aton Ginoo. Okay? Just like sa aton Ginoo nga may buluhaton siya. Obligations. Kagdugang dira, while it is day, samtang adlaw pa. May adlaw pa, no? Gambal na kang opportunity. Oportunidad. Nga sa diin bilog nga adlaw, may silat ang adlaw, makita ta pa ang aton buluhaton. Namo sa una nga panahon basta magabir gani ti simpre ang tao di na kaobra. Kay ti hindi parayo ka natin nga bisan gabi ang tao kobra kalat na. Ulaw. Okay? Sa una nga panahon pag magdulog hindi rin ang tao makaobra. So while it is day, samtang adlaw pa. Tinagambala ka natin nga may panahon pa. Kalitanta, mura sa Bible nga redeeming the time because the days are evil. Kalitanta ang aton panahon. Samtang adlaw pa. That's opportunity. Kaya ikatatlo diri is the night cometh when no man can work. Magabot ang kagabiyon nga wala na sang tao mag-obra. Ito sila kung kay na. Nagambal kang basta gabiyon gani ka mag-obra, gambal kang obstacles. Sablag ayhan ang kagabihon nga hindi ra ikaw makapadayon ang imong buluhaton. Diba sunod raman nga adlaw wala ka raman. So tatlo ka no? Obligations. Kita na mga Kristiyano may mga obligasyon. Kag ang aton obligasyon isa ka oportunidad. Just imagine oportunidad. Ang isa ka obligasyon nga ginatag sang Dios sa aton may tungkol man, no? Ang inang oportunidad nagalabay lang ra mo, nagaagi lang, hindi mara permanente. Ang atong pag-alagad sa Dios isa ka oportunidad nga base sa pagkaadlaw hindi ra kita makahimo. Pay kita nakabalo, no? Ano ang mga pagsablag? Okay? So, magabot gid ang panahon nga magapahuway kita sa aton nga mga buluhaton, mga obligasyon. Samtang makahimo pa kita para pang oportunidad kalitan naton. So that's nakita naton diri sa John chapter 9 verse 4. I must work the works of him that sent me while it is day, the night cometh when no man can work. Okay? Kag ano bala ang kahulugan sini para sa aton? What does it mean to us? Di siyempre, masiling kitang opportunity. Opportunity is present. And you have power to do it. May gahom kita, may diretso kita sa paghimo, pagi sa aton mga kamot. Kag dapat nga himuon ra naton sa tulad. Because there is no promises of tomorrow. Ang way kita sang promisa sa buwas kung matuman pa. Di ba? There's no promises of tomorrow and maybe tomorrow never comes. Hindi rin pwede nga mag-abot. Okay. So ang pulong sang Dios nagambal diri nagahatag sa aton sa isa ka understanding
about the preciousness of time and life. Naghatag siya sa aton sang pag-intindi nanungod sang pagkamalahalon sang tion kag sang aton nga kabuhi. May duha kita ka dako dalagko nga mga manunodlo. Two great teachers. Ang number one diri amo ang time, ang oras. Ang time teaches us the value of life. Kung paano ta i-value ang kabuhi, pakamalahulon ang kabuhi tungod sa aton time. Kag ang kabuhi naton, life teaches us the use of time. Kung paano taraman gamiton ang aton tion, ang aton oras. So why are they precious? Why time and life are precious? Number one, because they are short. Short ang aton time. Short man ang aton nga kabuhi. In James chapter 4 verse 14, ano siling dira? James 4:14. James chapter 4 verse 14 nagasiling dira sa aton mga Biblia. Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Nasiling pa ni James, walay sakayan, wala ka mo na kay balo, una no ang buwas, ano ang inyong nga kabuhi, kaangay ini sa isa ka usbong nga nagapahayag sa gamay nga tion, kag niya nagakawala. So meaning ang time kag life are both connected to each other. May connection sila nga duha. Ang time kag ang life. Okay? So nang may ara dira nga words again sabit a little time. A little time means short. Dila? Tilipot lang mo, little time. Kag ginsambit man dira, vanish it away. Vanish it away means temporary on tomorrow. That means uncertain. In Proverbs 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Hindi kita makapabugal kung ano ang buwas, kay ang buwas, why man kita nakibalo kung anong iya nga patubason. In Psalm 90 verse 10, the book of Psalm 90 verse 10, ginsambit dira sang salmo, nga nagasiling, the days of our years are 30 years and 10, 70. And if by reason of strength, depende sa condition kang aton lawas, they be 40 years, 80. Yet is their strength, labor, and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Ang word nga yet, nagambal kang it remains strength in labor, and then sorrow. Huh? Siling sa Bible, for it is soon cut off. Nagambal kang physical ng Ginoo magakuha din sa iyo. Tama gid na. Tama gid. Amorabla no nga ang naga-remind sa aton ang kabuhi kag panahon ta tama lang gid kalipot. Kag we don't know no how much we have left. Okay? Amurang ato nga kabuhi. Kag number 3 nga makita ta, time and life are precious because once they are gone, they are gone. Sa gion nga magtaliwan na siya, mataliwan na gid na. Hindi ra pwede mabalik ang time ta kag ang kabuhi ta nga wala na. It cannot be recovered. Hindi rin pwede nga mabalik. Ang money, positions can be lost. Ha? And be recovered. Pwede na siya mabalik. Kwarta, propiedad, o positions nga madula as long nga may kabuhi, kitaya, nagapaningwa lang gyapon ang nadula ta nga mga material nga bagay pwede lang ra mabalik. Pero ang
kabuhi kag ang time, not so with time and life, where once they are gone, they are gone. They are truly gone. Maga madulain kag hindi rin pwede nga mabalik. May isa ka lalaki nga nagsiling isa ka someone nga nagsiling, "Do not spend your life and time on worthless pursuits." Hindi pag-i-spend ang kabuhi mo kag ang tion mo sa walay kapuslanan nga mga bagay. Pursuits gambal kang desire ta ihan atan nga handog no. Ti kun worthless mo no, why man lang sang kapuslanan nga spend ta gid time ta dira na. Okay? Hindi man gid talalupang dun nga mga bagay. Todra no. May isa ka young woman yang ngalan sa nakilala namon dito. May isa ka babae nga nasunog iya balay. Pagsunog sang balay niya siguro ang iya nga tinago dito sa sulod. Ginhikalitan niya man guro nga basi pwede pa man nga mahingagaw niya. Amo nang una niya. Anon mo kayang kalayo nag-trap ra sa iya hindi sa pwede kagwa. Pagkaaga na lang nakita sa mga pumuluyo dito ang ina nga babae nga sunog. Siguro sa iya una na makuha niya pa to, pwede pa man pero not knowing nga ang kabuhi niya dito na-trap sa sang kalayo. Ang nunggot sa lingon diri para sa aton nga hindi ta pwede gid pag-ibaylo ang material nga bagay sa aton nga pinakamalahalon nga kabuhi. Hindi ta pwede ibaylo. Anong siling ni Kristo Jesus? For what shall a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Anong kapuslanan sa isa ka tawo nga bisan maangkon niyang bilog nga manggad sang kalibutan kag mawala niyang iyang kalag? Ano ang kapuslanan sila? A single human soul is more than the world's wealth. Sobra pa sa manggad sang kalibutan ang isa ka single human soul sa isa ka tao. Okay? Amo ra ka maralon ang kalag sang tao, ang kabuhi sang taho, no? Nagasurpass siya. Ang eternal value nagasurpass sang gitawag nga material possessions. Nagalabaw gid siya iya. Or rather sang worldly achievements sang tao. Nagalabaw ang eternal value sa isa ka kalag sang tao. Aton nga mga luxury cars, aton mga magnificent houses, anything, no? Remember, one day we will let them behind. We will let them behind. Mabayaan talang rasanda sa pilakadlaw. Okay? Sila ni Jesus, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Okay? So, hindi makakompare ang material nga bagay sa eternal nga mga bagay. Kag ang number 4 diri nga makita naton about the preciousness of time and life is eternity depends on how we use time and how we value life. Nagadepende kung paano gamiton ang time ta, kag ang kabuhi ta, kag mangin ano ang aton nga eternal, no? In eternity. Kita nga mga Christian intindihan raman naton ra kung ano ang eternity, since nga nag-Christian kita, pero ayan ba sayang iban nga way pagit nakasaya sa sini, no? Intindihan ta nga ang eternity isa ini ka timeless existence. Why ron ti time ka na dito? Timeless existence. Kag ina gapatuhoy kita sang heaven. In heaven, eternity is an ending life. Why ron ti katapusan nga kabuhi. Sang mga tumuluo after death. Tatapos ang kamatayon. It is an everlasting joy for the believers of Jesus Christ. Ang heaven. Nga sila nga, in my Father's house are many mansions. Dito kita. Kasi ng everlasting joy with Jesus Christ. In heaven, there is no sadness, no mourning, no crying, no pain.
for the former things will pass away. Amo ra sa isang Bible. Mataliwan ang tanan nga buta. God himself will wipe away every tear from their eyes. Sa Bible. Ang Diyos mismo magahugas, magatarapos ang aton nga mga luha, no? Sa palabuton nga mga tion. Si Apostol Pablo nagsiling man, "For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." Si Apostol Pablo nag-describe kay kadiya nga siling niya, wa ginakabig ko nga ang suffering sa sining present time nga ini are not worthy to be compared with the glory. Kaya ang padulungan ta glory kag Ginoo, diri kita nagasuffer kita sa aton nga mga masakit at problema, tanan na lang, no? Sufferings naton, sila Paul cannot compared with the glory which shall be revealed in us. You see? So tama katahog gali, no? In the near future, ipahayag ini sa Ginoo para sa aton. So ang eternity diri is long, tama kalaba. Compare sa sining aton nga earthly life, it is just a temporary nga kabuhi. Na? I-compare ang life naton, pirang aton nga edad abi 60, 70, 80, 90, 100. Maglapaw sa 100 nami ron ra man nga edad. Pero why kita sa nakita nga edad nga tag 120, 130, laka ra gid. I-compare tang kabuhi ka, ang physical ta nga kabuhi, edad naton compare sa eternity, no? Is nothing, no? Compared to eternity. So para sa aton, kita nga mga Christian, so therefore ginpili tang kabuhi, ginpili ra man aton ang aton Ginoo, ginpili tang inang bless of heaven, no? Ginpili naton nga magsudod kita sa aton Ginoo sa pag-alaga, kay tayo will come, the splendor of heaven, no? Right now awaits us. Nagahulat sa aton dito ang manami nga mga duog nga ginaaman sa Ginoo para sa aton, no? In John 14 verse 1 through verse 3 again, amo ginasabi sa aton Ginoo, no? In my Father's house are many mansions. Si Dr. Dale Moody, isa ka famous American evangelist, a pastor. In December 22, 1899, December 22, 1899, si Dr. Dale Moody nagsamtang ara sa iyang state of dying, nagahimumugto siya, hatag siya na isang mensahe, ang ini nga mensahe nga iyagin siling, earth recedes, heaven opens before me. It is no dream, siling niya. If it is death, it is wit. There is no valley here, God is calling me, and I must go. This is my triumph. This is my coronation day. It is glorious. Kung sa aton pangalingwahi, na siling niya, ginatalikdan ko ang duta, ang langit nagaabri sa akon. Kag siling niya, hindi inidamgo, kay kung kamatayon gid man ini, matamis, wala sang valley diri, wala sang nalupyakan. God is calling me. Ginatawag ako sang Dios. Dapat ako nga maglakat. Amo ini ang adlaw sang akon nga kadalagan, kag adlaw sang akon pagpurong-purong, kag siling niya mahimayaon. Mahimayaon. It is glorious. Kaya glory gani kang Ginoo, no? Glory ang ipahayag sa Ginoo para sa aton, no? Dito are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Kaya mo ni, no? Gusto ini. Kaya nag-agree kita sining mga mensahe ni Dr. D.L. Moody. Tama ka matahong ang ini nga duog. It is a beautiful place beyond human comprehensions. Hindi naton matungkad sa tawhanon naton nga pag-intindi ang ining beautiful place nga ginaman sa Ginoo para sa aton. It is a realm of unimaginable beauty. Hindi ta ma-imagine nga katahog
unimaginable beauty, peace, no? And perfection ang ini nga duog, far exceeding labaw pa sa aton nga tawhanon o kundutanon nga pag-intindi. Ang ini nga duog nga ginaman sa Dios para sa aton. No? Manami nga duog ini nga ginaman sa Dios para sa aton. Again, ang eternity nga ini nagadepende kung paano gamiton sang taong yang ation kag ang iyang kabuhi. While kaya nga mga Christians, intindihan nato ini, pros iban nga way pa nakasayasat sini nga kamatuoran, no? It's up to them sa ila ang pagpili, sa ilang decision sa ilang nga kabuhi. Okay? Mag-abot ang panahon nga hindi naman sang tao mabasol ang Dios kay ginhimo raman ang tanan sang Ginoo para sa tao nga maintindihan kang tao ang ini nga manami nga promisa para sa ila. Siling sa natong Ginoo, namatay naman siya 2,000 years ago. Naintindihan kang tao ang kamatay ni Kristo Jesus sa mga bayad sa aton nga mga sala. Okay? Kag ang invitation ni Kristo Jesus, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. May imbitasyon ang Ginoo sa pagod sa isa ka tawo. Kag siling sa Bible, if ye hear His voice, harden not your heart. Kung nabatian nyo ang iyang tingog, hindi nyo pagpatigaa ang inyong tagipusoon. Sa isa pagit ka-account sa Bible, siling sang wisdom, my son, give me your heart. Anak, ihatag ang imo nga tagipusoon. Gusto lingon ang affection mo, ang love mo, ihatag mo sa akon. Okay? Madamo sa mga imbitasyon ang Diyos sa kabuhi isang tao. Dito man, no? Kung ara kita kay Kristo Jesus, sa kay Kristo Jesus, kompleto kita. Mayara kita nga blessed hope, mayara kita nga assurance, mayara kita nga confidence, security, courage, victory, comfort, and peace. Yan pa, no? Ang pandira. Kompleto kita sa kay Kristo Jesus. Kag isa pa, ang nakita naton sa Luke chapter 16, ayhan nagapamangkot kita nga ang si Lazarus nagkadto gid sa Abraham's bosom. Nga ang rich man nagkadto sa hell. Yang sabat nato dira is pagpili nila ila na yang kagustuhan. Ayhan si Lazarus gid man sa tungod sa iyang pagka helplessness niya kay materially poor, why man gid siya sa mahimo. Hindi gani siya bakal kang pagkaon niya, bistin niya, pabulong sa masakit niya. Siguro depend na lang sa saka. Kung ano na lang ang bugay kang Ginoo para sa iya. Santo say, nagtaliwan siya, but then gindala siya sa mga marutunda sa sabak ni Abraham. So ang rich man, hindi raman katingalahan, kaya siguro basi, hindi man tanan. May mga maalwan man nga mga manggaranon, may mga Kristiyanon man nga mga manggaranon na nagapagamit sa ilang mga resources sa bulaton sa Dios, no? Pagi kita sina, nagasagot kita sina ng mga Kristiyanon nga may kasarang sa pangabuhi nga naga-extend sa bulaton sa Dios, nami kita. Pero siguro majority man sa tanan nga mga basta manggad gani, nagalabaw gid ang manggad sa pag-alagad sa Dios, di ba, no? Siling sa atong Ginoo, you cannot serve two masters at the same time. Sa aton manggad ka mag-alagad kita sa Dios. Kung manami kita, kung ang manggad ka ginapagamit ta sa Dios. So, in short, ang mga tao dito sa hell. Okay? Siguro, why sa chimpo sa Dios, why chimpo sa pag-alagad, pero ang tanan niya nga chimpo dito sa iya nga manggad. So again, eternity depends on what we use our time, kung pagpagamit ang time ta and life ta sa Ginoo. That is His choice. Pagpili na yan sa tao. But then, gina-offer sang God ang iyang forgiveness. For God to love the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. No? So, choose God. Choose life. No? Serve Him. Love Him. Accept Him. No? The Lord Jesus Christ in your
live. Amo ra nga nga invitation sa aton nga mga viewers ayan sini nga aga sa kay Kristo Jesus may matudtuon kita nga kapawayan, paglaom, kag comfort sa aton nga kabuhi. Please Ma'am Virgie, no, para mako cellphone mo pa i-replay ka ang mensahe ni Pastor Sans sa katapusan nga mensahe bala nga sa cellphone mo sa daan to. Si Pastor Sans adlaw mga ini ang haya niya alas 2 karon sa hapon kag darwa kasi mana nga si Pastor Sans why namon lang kaupod why man kami kabalo sa iya kung ano kay kasi masaka marata na thinking nga okay lang man tungod siyo sa kasapuon why sa katen wag gali kay ang iya nga ginabatyag serious yung gali why man siya magpaibalo nga abi no kung tani kung may mensahe man alin pa balo nakabisita kami sa iya di wala git kaga sa uli kibot kami dito na siya sa ospital ginadmit na pila ka days o 3 ka days at saan nagtaliwan siya pagi kay Ma'am Noralyn naka-communicate nag-kwan siya mo nag-reply sa kay Ma'am Noralyn nag-comment bala kaga si Ma'am Noralyn nagtawag sa iya taga mo to nanugid siya nga dito sa ospital siya and then nanawag pasol dito kung patanay sila 1 minute lang istorya na kasi hindi man namin ang signal kasi siguro daw line na pamatiyag na and then nanawag man ko iyang tawag ko ay masabat dinahulog sa missed call ah pagsunod ng mga minuto nakatawag siya yung sabat ko 1 minute lang bidamon istorya okay sa brad na pangamuyo lang ta adalas pag pangamuyo taga tungod sa iya nga infection kuno daw natong sa iya nga ginagyan kang dialysis. Again, hindi ito mga tungod sa hindi mayag nga tiyempo o call signal, tagang yan na lang katapos ang ginambal sila ni Ma'am Virgie, batian niya. God bless you. Okay. Pagka-Lunes. Kay plano pa naman man, kung nakachimpo kami, magbisita kami sa sinangadlaw Lunes, kung ang mga adlaw nga nagkaliwan siya. Tungod man sa may mga transaction mo kami, wire kami kakadto, kung ang mga adlaw nga nagkaliwan siya. So, Pastor Sans, no, dugay naton nga nangin kaupod, inaimbitar mo nato sa aton simbahan, especially sa street preaching. Um, ikadamo siya nga nangin isa man ka na-contribute sa aton nga kabuhi. Siya ra pirmi ginapatawag ko man nga brad kung may kaso nga namatyan. Siya kita pirmi gina pawali ko sa closing no, mag-committal kay ti do lain ang gift nga ginhatag sa Dios para sa iya. Okay? Mura no si Pastor Sam sabi replay thank you para mabatian naton sa malipot lang yun nga tiya. Abi, Pastor Sam. Sabi may kan pa kita. Sige. Abi, di natin nga kan. Ah, okay, dali lang. Sige, ang 11 minutes, dili kita, 11 minutes. Ada ba?
whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Di ang dalan nila maagi. Kaya kung ikaw makadakan sa kaluwasan, kung ikaw magsalig kay Iso Kristo, kay imo Ginoo. Kaya ikaw na magsalig sa iya kag maghinulsol, magkalingkod sa imo kasalanan, nagsaligan mo si Iso Kristo. Kaya ang promesa sa Diyos, huwag yan nagabuting para ang dako kapag laong ang assurance. Kaya na lang makita kay Iso Kristo kaakong Ginoo, kagatong puso sa manluluwas. Pinagambal siya nga, siya mo ang dalan, ang kabuhi, kagang kamaturan. Muna nga, wala'y liwan nga kanan sa inanong isang langit kagtuga, except lamang kay Iso Kristo, kaatong Ginoo. Amo na nga bisan sino nga magpanawag sa kanan sa Ginoo, may kaluwasan. Kung hinasalikan mo ang maayong balita nga si Iso Kristo na tao, namatay, inlukong, kag sa ikatlong adlaw, nabanhaw siya. Yan muna nga ang pagtuo sa mga Kristyano, kadako nga may paglaong. Kani nga, ang reliyon niya daw, hindi niya sarang makaluwas sa aton. Ang manggad mo, ang mayat mo mabuhat, hindi na sarang makaluwas sa imo. Except ka kung ikaw, wala ka sa personal nga relasyon sa Diyos. Kaya ang kaluwasan, regalo sa Diyos. Sino sa wala ang kasulatan? For by grace are you saved through faith, and that of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. That's why nga waising tao nga magpapugal, nga may inimuhan siya nga sarang makaluwas sa iya kaugalingon. Kaya di ang kaluwasan, it is a personal relationship. Tanan kita, isa-isa nga magpalapit sa Diyos. Kaya silang sa balahan kasulatan, silang ni Apostol Pablo niya, what must I do to be saved? Paano pala ang tao maluwas? Di silang sa balahan kasulatan, silang ni Apostol Pablo, tuuan mo si Iso Kristo sa imo, bugpos nga kalag, sa bugpos nga tagipusoon, bugpos nga pusong, sa pagsalig kay Iso Kristo, nga siya ang Diyos. Siya ang Diyos nga yara nga nabanhaw sa ikatlong adlaw. That's why nga pagtuo sa mga Kristyano, may kasiguruan. Amoy na ang promesa sa Diyos. Ang promesa sa Diyos siya, waigit na kapukit. Idalang niya nga tao nga putigon. No? That's why pasalamat kita bangod sa pugay kag sa grasya sa Diyos. Dali sa balahan nga kasulatan nga nagahatag sa aton sa kasiguruan sa tanan nga mga nagtuo, nagsalig kay Iso Kristo nga iya Ginoo kag iya buktong nga manluwas. Diya mo ina ang promesa niya sa tag-sa mga kaanakan niya. Kasi sa balahan nga kasulatan, ara na ang pagpagpo sa kabuhi. Diya kung
offering no? This morning, pumaga. Atag na lang kita. Napangamuyo kita na sa singing nga tiyon. At pangaroon kan si good morning, Dr. Dave, Kaira, salamat sa presensya. Sige, may testimony pa kita? I will have 30 days. Ipusok na kita sa kanila. Sa message again. Nagtiprado pa kita kay may katuan na kami. Tapos sa worship service namon, makalimos pa kami. Pagkapadulong sa San Miguel. May type naman na makampi na. So, thank you again sa siguro, iyakan ko na lang ang kain ng may Pastor Sam sa pag-update sa atin sa Ginoo sa Sakinama. At Pastor, May aga sa tanan. No? Good morning. Ah, kasubo nga mabalitaan ta isa sa mga pangabudlay, no? May isa ka pastor nga matutom, but it is reality, no? Life is too short. Muna gani nga as long nga pwede kag kaya ta, we need, or we have to do, or we have to give our best, no? Especially to our loved ones or family or to our special someone in life, no? Hindi ta mabaktan ang tinion. Anytime, anywhere, pwede ka kwaon gid sa Dios. Hindi ta ma-predict ang mga inuras because death, it is inevitable. Hindi ginaiya mapunggan. Ang meeting, pwede mo ma-reschedule. Ang meet-up, pwede mo ma-reschedule. Pero ang kamatayon, pag will sa Ginoo, time mo gid na. No? So, kululbaan, pero realidad ina. Kasubo, sakit, pero salamat kita sa Ginoo kung dumduman mo iya ginhambal nga may comfort kita kay may pulian kita sa ulihi. I know and I do believe that Pastor Sans, hindi ko siya kilala. Muna na mangkot ko sa likod, ano tsura niya, nakakadto na, di ba la? Nakita ko na or na-meet ko na in person. Hindi siya familiar sa akon, but sa family, I'm praying sa comfort gid sang tagsa-tagsa. Hindi hapos madulaan sa kabuhi, di ba? Amen? Dulaan ka lang ng nobyo, do mano ka na. Dulaan ka lang nobya, dulaan ka lang chimpo, way ka lang gani magaan chimpo, ara imo post nga. No? How much more physically wala na gid, no? An asta na lang gid sa ginatawag nga memories na to.
So, ginapangabayang tanan sa pagtindog. Romans chapter 8. Romans chapter 8. Tamo na aton nga verse nga basahon subong. Romans chapter 8. And pangamiyuan taman sila ni Pastor. I know nga may laktan man sila. I heard sa inyo pa rin timan. No? So, kung maimo lang gid paminsaron mga mensahe kagina, damo kagid to matun-an, kag damo kagid to ma-realize. Kay Pastor Sans sa mga ginwali niya kagina about salvation, kabuhi ato nga ginaistoryahan. Pero pangamuyuan tang tagsa-tagsa. Especially subong damo gamala sakit, no? Ambot sino sa inyo mga naginatrangkaso naman. So, ang halungan taman aton health at the same time. Amen? So, Romans chapter 8, verse 5, pakadto sa 9. Romans chapter 8, verse 5, pakadto sa 9, no? Amo ni akon ginagamit kay do, hindi ko kakita na sang gagmay bala do. Makikita japon pero do gamay gid, no? Ari mas klaro kay dako kag solid ang iyang letra. Romans chapter 8 verse 5 pakadto sa 9. Basahon naton tanan-tanan. Ready? Begin. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God. For it is not neither. So then they are in the flesh, cannot please. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man not the Spirit of Christ, he is none of his. So, tunanta subong, it's all about the Satan's prayer. Hindi nga pangamuyo, ha? Hindi pangamuyo ni Satan. Si Satan, ginahanting yaman kita. Do you believe that? Every day, Satan hunting us. Ginahanting niya kita. All Christians, even sa mga believers, anan kita ginahunting ni Satan. Magsiling kita hunting, what comes in your mind? Magsiling ka ginahunting, which means, magsiling kita leon, gahunting siya sang isa putang ta zebra or ano da, which means kalanon, palakyon niya. So si Satan gapangita mana sa mga kaangay sa aton kung paano niya tatumbahon bilang mga Kristohanon. Si Satan gapangita man way kung paano niya taperdihon bilang dugay ng mga Kristohanon. So tunanta karon paano ta sa maperdi man. Ma-pray kita danay. Our Heavenly Father, salamat sining adlaw. Salamat sa blessings. Patawara kami sang amon kasalanan. Lord, we do believe and we admit sa amon kaugalingon nga may sala kami. Sa amon na una nakahukom kami. Nakabutang kami sa higko nga paminsaron. Sa amon tagipusoon do nakatanom kami sa hindi maayo. Taga ang amon bibig nakabungad sa hindi man makamaayo. Lord, patawaran kami. Kuni kami sang balaan nga espiritu nga magalit sa amon gid. Ikaw, Lord, mag-bless ang amon pagtipon-tipon. In Jesus' name we pray. Amen. Magaling ko ng tanan, no? So, tapuson tani nga timplano kay si Pastor. May mga importante man at the same time ministry man Japon sa Ginoong katuan. So, ginbasa natin sa Romans chapter 8 verse 5, for they are that after the flesh. So which means the statement represent or nagapakita nga buhi pa. Kita ara pa ta Japon sa unod nun ta nga mga kinabuhi. So, sa aton sa mga sa aton kalibutan,
Hindi gid malikawan nga maadapta kung ano ang influence ng kalibutan. Amen? May mga nakilala bala kita nga sang una si Tuto kag si Inday to hindi man na amo sang nakaupod to sa mga amo ni do natun-an niya ng batasan nga pala sabat. Diba? So isa na sa mga hunting ni Satan sa aton nga perdihon niya kita. So karon kay ara pata sa aton udnon nga kinabuhi. But they are after the spirit, the things of the spirit, for to be carnally minded. So anong word nga carnally minded? Anong ba sa Biblia is enmity. Anong word nga enmity? Ginakaakig kag ginakontragid sa Ginoo. Enmity against God. So simply means gali si Satan gapangita na sa way paano niya gubon kag paano niya ta perdihon adlaw-adlaw. Every day, lain-laing struggle ta sa kabuhi. Butang taabi si nanay may problema sa financial, si Tuto may problema siya subong sa balatyagon. Si Inday may problema sa iya pag-obra, may problema iban lain-laing ta problema sa kabuhi. So muna gani in church, we are all or having a different office in church. Hindi sa tanan nga tinion, imo strength ang wali. For example, strength ko biyang wali, pero hindi ko naman strength ang singing. Diba? Hindi mo strength ang wali, pero strength mo ang teaching. So tanan kita may kinaiya-iya gid. So si Satan mangita man away. Ari mo do amo gining time nga pwede ta nakatakihon. Kunami naman tingog mo, pwede ka man gamito ni Satan nga mag-sing sa mga worldly songs. In activities. In gatherings. Sa damo tawo. Gamito ni Satan sa imo ang fame. Bugal. Gaan niya kasang dungog. Hasta nga maging boastful ka na. Hasta nga malimtan mo ng Ginoo. Wala ka na gana mag-attend choir practice. Wala ka na gana mag-special number. Kay bangod may event ka nga katuan kag preparahan. Si Satan alam gid. Alam gid katama si Satan. So nung ba sa Biblia, for to be carnally minded is enmity against God. So which means, si Jesus Christ o ang Ginoo tagali wala iya ginatugot kag hindi iya gusto nga aton paminsaron na pun-an sang kaakig kag napun-an sang hindi maayo nga pang una-una. So ano nga mga panguna-una? Let's say kung ikaw akig sa utok mo cruelty gid. Am I correct? Sa utok mo vengeance, balus. Hala? Sa utok mo hindi pwede nga ikaw lang mangita mang-uwi. Sa utok mo mangita ko friends nga pwede ko sugiran kag tipunan ka namon. So, is that the mindset of the Lord Jesus Christ? No. Have you remember in Ephesians chapter 4? Diba? Ano ba niya? Forgive one another. Diba? Kintunduan ta sa Ginoo, brethren. Bisan ano kasakit tuon magpatawad. Isa sa mga gusto ko nga i-adapt sang amon panimalay balano or practices sa panimalay nga kanami sang isa ka panimalay nga nabuo nga wala may wala bala sang may mga dalom nga mga dumot sisig pareho, which is love. To be honest to all of you, bisan ako pastor, maskin si pastor, gaabot sa tiyempo kami nga gakaakid kami. Tao lang kami. Gaabot sa tiyempo nga galain namon buot. Gaabot na. Pero anong pinakanami? May guidance ang pulong sa Ginoo nga gina-remind ka kung ginapadayon mo na hindi agad ka pag-i-bless. Ako yung kapati ko, the more that you are hating anyone else or somebody, the more nga galayo ang blessing sa Ginoo sa imo. The more nga gatanong ka bitterness sa kabuhi mo, the more nga galayo ang blessing sa Ginoo sa imo. Oh, because nga nagatanong ka bitterness kag dumot sa tao, it is a sin against God. Ano ba sa Biblia? It is enmity against God. So
So, si Satan alam gid, no? Alam gid siya kung di niya tatakihon. Kung hina ka sa balatsagon. Inang arab lang may mga tao gid nga daan nga makabati lang balalagting ga, pisik di yun lang masabaw na yung no? May ara naman niya nga tao naman niya nga low-key lang nga okay, okay lang. Pero deep inside gadumot. May mga tao nga muna. May mga tao naman niya nga do ka open lang bala do. Bala sila do chill-chill lang. May mga tao naman niya nga makabati sila o may nabalaan sila nga something do sayop nga do ano. As in do ga-voice out gid sila yun sa iban nga tao. May mga amo na. So amo na gani nga lain-lain kita personality. Amo na lain-lain man atake ni Satan sa aton. No? So amo na may pulong sang Ginoo nga ma-remind sa aton para mabalaan ta kung paano ta siya perdihon. Number one nga mga strategy ni Satan sa kabuhi naton. No? Number one, isa sa mga strategy ni Satan sa aton is to destroy your attention and your desire to God. Isa sa mga target ni Satan is gubon imo atensyon gid sa Ginoo. Have you remember Adam and Eve? Dumduman niyo? Kung tamin saron mo wala sing isig ka pareho sa aton di nga kaangay kung ano kabugana si Adam kag si Eve. Diba? Wala gutom. Ang mga wilds buot. Ang mga leon hindi na pintas. Diba? Makita nila sa palibot nila kabuganaan. Only one tree. Ha? Only one tree. Among nag-destroy sa blessings ang Ginoo sa ila. Ano to? Sinong serpent to? Sinong serpent? Ha? Si Satan. Kita mo, kung tulukon mo damo-damo na blessings sa palibot mo. Nga nag-focus ka sa isa lang to kasanga. Nga amutong nag-destroy sang blessings ang Diyos. Di ba? Adam and Eve. Gininto sila sang yawa. O, di ba? Ano strategy sang yawa? Paon niya atensyon mo. Kag wala ka kabalo, dula ka na sa Ginoo. Anong gakwa sa aton atensyon sometimes? Devices. Cellphones. Sometimes, cellphones, amuning ga-destroy sang aton nga fellowship sa pamilya. Why ka na time kay nanay mo, suguon ka ni papa mo, ni banahon mo, ni asawahon mo. Karon lang. Kay karon malustar ko di. Madulaan ka bala, star bala. No? Masula. Ay, karon. Balaan mo na gid nga rank game ni. Mga kabataan subong, no? No? Oo, kakinadlaw mga kabataan sa likod, oh. I'm not pointing you, ha. Wala ko yung kabalo kung ano yung idiots kabuhin nyo, ha. Aside pa gid ano pa gid? Suguon ka ni mama mo, ni tatay mo, o suguon ka ni husband or ni wife mo. Hindi lang niya para sa bata, ha, sa tanan ni. Suguon ka ni banahon mo, suguon ka ni lula mo, suguon ka ni tito, tita mo. Baka na ito ko yung panangat nga linuto ko ron mano ni, way pa ako. Ilang pala, natanaw po ni TV. Sometimes. Alam Satan, no? Anong cause to? Tapos, away. Wala? Sinabtanay. Basulay. Ara na yun ang pak. Blame. Pak. Tumbuyanay. Na? Sakit nga tinaga. Ang malain pagid buyayaway. Alam Satan, no? Sometimes, hindi man ta naging aware. Nga dala tagin na perdi ni Satan. May mga surroundings sa pamati sa singgitanay. Gakaguba kita sa iban. Amen? So, alam si Satan. Alam gid. Gali rin yung ay. Aga pa. Pagbukas mo diro, ay pa. Alas 9 na, may patikang. Alas 10 na. Kinat-close na, nayo. Tatuod lang sometimes. Amo na ang mga gamay nga bagay. Gamit ni Satan nga strategy para ang pamilya maguba. Ang kabataan, ang ila utok, guba na. Do ano na bla? Pintas ng utok.
do gaka-adapt na sang bata man, gaka-adapt man sang palibot. Gakaguba aton testimony at the same time. Amen? So, hindi lang amo na target ni Satan sa aton tanan, hindi lang kay Adam kag kay Eve, no? Hindi lang kwaon niya tension mo. Devices, your friends. Sometimes, wala ko ginahambal ha, nga tanan mo nga abyan malain. No. Because pero, it is from the Word of God nga hindi tanan nga naupod mo maging maayo sa imo. Para sa in the book of Proverbs, hindi tanan nga ginuupdan mo maging maayo nga itulot sa imo. To be honest do, no, di ba? Sometimes, kung sino tong mga friends mo na ginasaligan mo, amo tong nag-destroy sang inner peace mo. Gagri ka mo? Kung sino to ang ginaturing mo nga trustworthy friend mo, amo tong naging beast friend mo. Hindi na best friend, no? Beast friend. Decades of friendship. It's just because of one small thing of misunderstanding. All of your happy memories destroyed. Sinong cause? Satan. Kwaon niya na atensyon mo. Kwaon niya imo nga mindset, gaan niya kasang mga lain nga mga perspective sa kabuhi, insertan niya ka sa mga lain nga influence. As kakibot kita, wala na kita maayo nga paminsaron sa buluhaton sa Diyos. Dulaan ka na gana magsimba, discourage ko, way ko gana magkadto simbahan, kay ara si amon ni akigay kami daan. See? Dala? To be honest, hindi ko gatabo na niya sa iban nga dagko nga churches. Hindi na niya common. Iban masaylo sa iban nga simbahan, kay bangod may kaalitan sa simbahan. Which is, hindi namin, di ba? Hindi niya gusto sang Diyos. Gusto sang Ginoo. Nga ang attention naton that looking unto Jesus is the author of our finisher of our faith. So tuluka bla si Jesus Christ. Tuluka siya bla. Hindi ka gid masandad kay Jesus Christ. Hindi nyo ko pagtuluka anytime nga may time ko nga failure ko, basi is akapoy ko, stress man ko, basi ma-misinterpret nyo ko. No? Pero ang best way nga illustration ni Jesus Christ sa aton, tulukon ta siya. Kay siya ang pinaka-perfect example. Amen? But through your life, pwede ka maging example sa pamilya. Gamiton ka sa Ginoo. Ay, may na-learn ko kay pastor, may na-learn ko kay ma'am, may na-learn ko kay nanay sa attitude niya. Nang nakita ko nga, ginasinggitan siya, pero siya tama lang din siya kakalma. May na-learn ka, di ba? Example. Ay, may na-learn pagid ko, doon, nami lang bala, nga, grabe la problema sa pamilya nila, pero doon hindi mo makita. Ang gina-spread out nila, gyapon yung kagkapagsik. Di ba? Ikaw naman nga gatanaw, gaka-influence ka. Sundon ko man. Diba? Karon kun ikaw naman nakita ka grabing nagilinaway, nakuha na atensyon mo. Diba? Si Satan kuha niya gina-atensyon mo. Ay, bumidala to sa ang atensyon mo to na. Ang atensyon mo. Pero, ang gusto sang Ginoo sa aton, nga ang atensyon ta ihatag tagid sa Dios. Bisan ano ka busy sa trabaho, ano man ang hagad sa imo sang barkada mo, try da isa lang ka stick, isa lang ka baso, hindi gid pagsabay. Upo ka sa amon, listening to enjoy lang api-api. So kagapon, we have championship sa amon nga company. And we champion. So mga boss, dolipay gid ang mga boss sa akon. Hambalya sige tagaan ka namon duha ka adlaw nga rest. Hamba ko ma-request ko boss ang Sunday ipa-rest niyo ko bi. Kagabi hindi ko pa duty ha. Hambalya sige bayad gyapon. Pero damo sila surya kami ni Mrs. gabi ang bakuma. Pinapabasa ko man kay Mrs. May celebration kami sa kumpanya. Ilaban gini inom. Sagot gid sang tanan nga mga boss. No? Karon, damo mo PM.
Hindi ka di pwede nga wala ka. Ikaw ang muni, ikaw ang muna. Hindi ka di pwede wala. Apas ka gidi. Ina-call out ko sa GC, may PM. Asa sumuway ko minasin. Oh? Kaya balaan tanong, sometimes to be honest, sometimes in order to reject those invitation nga iya kayawa, all you need is just to have a strong principle in the Word of God. Tindog ka lang niya. Ngita ka lang niya alibay. Ngita ka lang, ay, sinsagit, di ko kano. Grabe gid PM sa mga teammate ko nga, ikaw din ginahulat, ikaw ang wala. Oh, ginsendan pa ko sa mga picture, bala nga mga galatad, nga mga lain-lain, nga mga ilimnon. No? Tambal ko, pasensya. Wala ko yung ginsingit. Wala ko giginsin. No? Kaya kuya gapati ko, i-bless ka Japon sa Ginoo. Bisan hindi ka man tumakaupo. Bisan ano pa na ilaiwa ka laughter. At the same time, gakabuhi ka tama. Amen? Amen? Amo na ba ko imisa sa gabi, gapanyapon kami ba kung mabaw, ano naman yung mga mabatian ko sa opisina, karon pagbalik ko man. Pero, ako na yabala, yan o. Importante, wala ta nagupod sa mga bagay nga hindi gusto sa Ginoo. Amen? So number 2, ano nga mga strategy sang yawa pagid para tumbahon kita? Number 1, to destroy or to get your attention and to destroy your desires. Ikadua, ano ang gusto pagid sang yawa sa aton? Ano ang mga strategy sang yawa? He knows your weaknesses every day. He knows your weaknesses every day. Dumduman niyo si Jesus Christ ang nag-fasting siya for 40 days. Abiya guro minto ya si Jesus Christ. Nga bibisigibe, obrahabi ang bato nga tinapay. Damo sa temptation to sa Ginoo. Di ba? Tanan kita may mga temptation sa life. Gaka-tempt ka maghimo malain but just to earn money. Right? Gaka-tempt ka nga magbutig kay bangod dako imo maganar. Right? Gaka-tempt ka nga magpakasala na lang para makakuha ka kwarta. Because the one thing nga ginapangita ni Satan sa aton nga weakest naton sometimes, sabi mo ko na no? Money. Oo. Money. Ay, dako sweldo kung nabuwin kung mag-absent ko Domingo ba? Hala. Balaan gini Satan weakness mo. Gaan ta ka ubra kag dako nga sweldo. Pero basta Domingo duty ka. Hindi ka kasimba. Pwede ka kambal bawi? Pwede nga amuni nga maanon lang ko, mahatag lang ko. No. God wants to see you here in the church. Gusto sang Ginoo makita kang pangita kawi nga makasimba sa iya. Or sa mga OFW. Sa mga sasagwa lugar, iban hindi ginaya kagwa sa panimalay. May rules ginaya kis ang amo. Pero padayon lang kamuya basa sang Bible nyo, pangamuyo sa Ginoo kay ginasimba na sa Diyan. Amen? Kay sino ding mga nagbakasyon lang or mabalik naman, may-ari dire, ay ikaw ma'am, no? I know, hindi apos dito sa buwa. Ako yaga, may mga upo ko sa work nga wala na nagbalik sa buwa kay grabe ko ng homesick. Kapin pa ko nung matabo ka sa amo nga perti ka. Do perti bla ka, ano bala do, anong word? May ara sa word nga gingamit sa akon to, ang balya nga do wala bala tiyagon. Ano gani? Mga do amo na. Do ang ga-open siya sa akon pre sa Japan ko pre grabe gid ako dako sweldo pre pero do wala ka to pulos. Maskin masakit ka obrahon kaya. Oh. Tapos kung mapabayaan mo lang gamay lang na pre. Amo ka gid basol nga mabatian. May maguba ka lang kuno. Pabayad din ako sa imo. Yung mabuka ka lang amo na gani nga no sa mga OFW naton. I know si Satan ga-atake man sa inyo sa mga weaknesses nyo. May mga time nga gakaluya ka mo, pakabakod lang sa iya. Kaya ang Ginoo mo mag-guide sa aton. Amen? So si Satan, balaan niya gid aton weaknesses. Ako, balaan ko weaknesses ko. No? Ako, wala ko kabalo ko na naman sa inyo. Ikaw, gid kabalo sa kaugalingon mo. O for example, ako, I just wanted to be transparent to all of you. Akong weaknesses kisa ng dugod la. Doon nakuha ko sa tatay ko, wow.
no? Inang do kumaakig kabla though hindi kabla kapugong, no? Pero amo ginang way nga ginabago ko gid, no? Amo na nga galikaw gid kuya sa mga muna. Hindi ko gusto nga ma-engage ko sa mga muna kay though siyempre though nakita mo man bala imo tatay nga do amo man na. Though something do na kuha mo man. Pero pwede na iya malikawan. Amen. Kay ang yawa, pag example, isog-isog ka, do pangitaan ka man sa Ginoo sa sorry sa word. Pangitaan ka man sang way sa yawa nga do may masita sa imo. Aray na oy. Hasta nga makaobra na kamo sang mga hindi na ko mag-meet lang sang word kay may mga kabataan. Hindi na nami nga mga obra. Hasta nga ihinulsulan mo sa ulihi. Amo na gani hindi sa tanan nga tinion. Hindi sa tanan nga tinion, violently ang solusyon. Hindi sa tanan nga tinion. Ang kinahanglan ta lang may hinahon, ngayo bulig sa Ginoo. Lord, I need your spirit. I need the guidance of the Holy Spirit right now. Need ko sang comfort, need ko sang mahumok nga tagipusoon. Kinahanglan ko sang mindset nga eksakto. Amen? As human as we are, kung pasugtan lang tadamo-damo na tanaobrang hindi mahayog. Amen? Bangod sang kaakid. May mabatian kang istorya, sakit buot mo, hindi ka kabugong kisa. Do kulang lang gini nga turusukon mo, katukan mo, no? May mabatian ka nga wala ka man may ginobra sa ila, pero may nabatian ka damo istorya. Sakit. Pero blessing, may pulong sa Ginoo nga nagagahit sa aton. Ay hindi ni gusto sang Ginoo. Gusto sang Ginoo magpalangga ko gyapon. Gusto sang Ginoo magpatawad ko. Gusto sang Ginoo mag-itindi ko. Amo na gusto sang Dios sa aton. Pero gusto sang yawa may naway kami. Weakness ko ni. Ikaduha nga weakness. Basi may weakness ka nga hina kita maglikaw sa mga negative na opinion. Bala nyo may mga tao nga area mo ni. May mga tao nga bisan ano kabati sang negatibo, do wala lang na sila ya. May mga tao ginaya nga muna. May mga tao naman nga makabati ang negatibo ga-absorb dayon. Gahigko din nila mindset man. Gagwa man yun sa baba nila. May mga tao naman nga hindi pala mo yayaw pero na-influence na pala mo yayaw na. Grabe na magpala mo yayaw. Grabe na magsumbat, grabe na tanan mag pinamatasan nga hindi na may. So si Satan balaan niya weakness ta. Balaan niya gid weakness ta. So kita kabaluman ta sang weakness ta. So kinahanglan ta maging maalam. Ha? Kinahanglan ta, Lord, balaan ko amo ni problema ko, buligi ko nga baguhon ko ni. Kay para mag-abot ang sitwasyon nga amo ni, kalmado na ko. Amen? So si Satan, maninguha man way, mangita man na siya way. Number 1, he will gonna do everything just to get your attention and to destroy your desire. Number 2, he knows your weaknesses. Number 3, Satan will gonna do everything just to have division in our family. May party ka muna. May pamilya nga wala nag-reunite, no? Why hindi na makita ang love, hindi na makita ang support. It's because Satan will gonna do everything. Strategies na ni Satan. Ano mga strategies ni Satan? Nga pwede maguba ang bonding sa church, maguba ang bonding sa friendship, maguba ang bonding sa family. Number 1, financial. Number 2, envy. Number 3, pride. Isa ano? Ang kwarta, ang mugini ang way ni Satan nga gamiton niya bala sa aton. Nga gupon niya bala. Ay, do nagsunggod ka dayon. Na? Enang harigid ha. Guys, sorry. Mga utod sa Ginoo. Let us be understanding. Ha? Hindi sa tanan nga tinion ang tao nga ginapalapitan mo may ara gid. Sometimes amo nang ko sang lain ay buot. May susunod may ikaw man Ana? O nang word no? Oh, kinadlaway. No, mo na no? Naabot man sa tiyempo nga kinahanglan mo ko. Ana? Gadumot ka dayon no? Mabot man sa tiyempo nga galibot lang galibot lang ang hindi sa tanan nga tinion. Babaw ka. Na?
Dra na gasugod. Dra na gasugod. Way ta kabalo sometimes dra ka na ginaperdi ni Satan. Dra na ta ginahambal ni Satan nga ari na. May butas na. Taki na nga taki. Pag may mabalaan ka nga do small celebration sa piyak or sang imo nga kautod. So ano kasi ano kayambi. Kay bangod may ara sa heart mo problema nga ginatanong mo. So sinong problema na? Satan. Sinong kusang inaway? Satan. Pride. Ina, ako isog. Ina, bulang ko mo. Guys, mga utod sa Ginoo, hindi ang respeto, hindi niya patigulang-tigulang o hindi niya bata-bata. As long kita tanan gapangabuhi diri sa kalibutan, ararangay lang kita dapat sa tubang sa Dios. Amen? Ay, pastor kaya hindi porket pastor ko. Do hindi ko pagrespetuhon imo nga pagkatao. Do anon ta lang kaya no, hindi niya mo. Kag wala man kami gitudloan sa Ginoo magwali para insultuhon kamo dis pulpito. Hindi man wala man kami gindisenyo kag wala man kami gin-train. Kag hindi man gusto sa Ginoo nga mawali kami para pakawian kamo. No. We should preach the word of God because we love each other. Dapat concern. Hindi iya nga, kita mo, kabati gid sa sang nami nga istorya, hindi niya mo. Wrong concept sang preaching na. Ha? Wrong concept as a believer. So aton niya, kita nga mga tumulo, bisan hindi ta diya ano sa dugo magpamilya kita distubang sang Dios. Anak kita sang Dios. Amen. So may mga gakatabo nga division, friendship, why nagabugnuhanay? It's because of Satan's strategy. Kabudlay na mag-support kay basi sang time nga to nga kinanglan mo, wala gid sila kadumdum sa aton, do wala ka naman gasuporta. So ginatangki ka ni Satan. Diba? Bala na ni Satan, sunggod, sige. Gaplakpak na sa. Hasta nga, may invitation fellowship, way ka nagkadto. Hindi ka magkadto, pero gita ka lang rason, but deep inside, may ara problema sa heart. Amen? We are all guilty. Ako, ginano ko man na sa akong kagalingon, tanan kita, may guilty sinada. Sometimes, we tend to use different ways or alibi. But deep inside, may sakit sa buot kag may problema gid kita. Amen? So, si Satan alam gid. Intuon niya kita nga hindi ta mamati wali. Intuon niya kita nga tuod gid man tubala nabatian ko nga wali ni pastor. Tagaan niya ka negative thoughts. Tagaan ka ni Satan nga hindi ka mamati isang pulong sa Ginoo nga agud hindi ka maluwas. Tagaan ka ni Satan sa mga kaluyahon. Tagaan ka ni Satan sa mga iban nga mga offer para mapalayo ka sa Ginoo. Tagaan ka ni Satan sa dagko nga amount para malipatan mo na nga hindi na tsakto gali imo ginaobra. So, perdi kita sa uli, kadlawan kagid sa niyawa. Ang Ginoo naton gakasakitan. Ambot sa Ginoo, it is enmity kontra gina sang Dios. Your mind, do not allow that Satan will gonna control your mind. Do not allow him. Balaan nyo na ay, do ano ko subong ha, do aburido ko, do ano ko, do something mainiton ko, do gainit ang ulo ko, do gusto ko mag-inaway, gusto ko mag-amuni, balaan mo na kung sino na. Satan na. No? Sorry. Kami ni Mrs. No? Ma'am, sorry lang mama, no? Kami ni Mrs. No? May time bala nga, ako daan sa logiro, gid ko, no? Amulang ko ni, pero lang-langog ko pagabot sa, ano, ako pasaway mo ko bala no gisayawan si Mrs. sunod sang agi naman bala ni Belaw. No, isa balaan nyo naman ng mga nanay pisan ginaya sa balay. Inabawi-bawi ko maha, no. Mga nanay no saludo gid ta sa inyo. Kakapoy sa inyo obra sa panimalay ko tulokon na. Saludo gid ko sina, no. Bodo may ibig man si ma'am, no. Pero
Isa na lang ko na si misis mo, "Shh, shh, shh, shh." Oh, kalma, ang bagangan, gaaway naman, eh. Inalango-lango ko lang. Lango-lango lang ginaya ko, 'no. Tapos isa ma-pray kami na, manyaga, 'no, before magkaon, "Ma, ikaw pray, ma." Para daw ano bla tapos ayun, "Sige, ikaw pray." Sa gina-pray ko na, "Lord, ni 'no, nang gaay kami good spirit, hindi gid pagyalaw si Satan, wala bla 'no, kay magkaon kami sang imong nga blessing, dapat may kalipay gid, magpalangga-anay kami, magpatawaray." Dili kayo okay naman na kadlaw istorya man si mama rin sa kanya, friend na tao, daw isa na wala 'no, bisan dala-dalon lang sa istorya 'no. So abi niyo bala, hindi sa tanan nga tinion padal-an ta man sang buot ta, kung may isa nga nagakainit or nagakaakig. Pangitaan ta man way nga magbalik ang kadlaw-kadlaw kag ang harmony sa balay, 'no? So, to be honest, sa isa ka panimalay, wala ko idea kung ano man struggle niyo sa kabuhi sa inyong panimalay, but I'm praying for the best for all of you. Nga ang harmony bala sa balay, ang mag-asawa may pag-intindihanay, makita mo ang pagistoryahanay isang problema, may amuni kinawad-on, may balayran kita, do lami 'di bala? Nami, kaysa gatanong ka di mo nga, "Do ako lang abi, do ano lang abi." Do mo na laway na yan. Istoryahan, mga kabataan makita mong respect sa ila ginikanan, ang mga kabataan gina-value nila ang hardship sang ila ginikanan, ang mga apo makita mo kung gaano sila ka-respectful sa ila nuno, lula, sa ila nanay kag tatay. Kanami 'di bala? So si Satan alam gid. So kita nakabalo kung paano ta man siya perdihon. Ginahunting ka ni Satan, ako ginahunting man ko ni Satan. Tanan kita ginahunting. Temptation sa mga bana, sa aton katrabaho, workmates, teammates, be aware. Maski hindi lang ni sa bana, maskin sa mga asawa. Like ako to be honest, may mga workmates gid, may mga dugi na konsinti pa gid bala no. Do ukil. Pero to be honest, hindi ginatrakto subang sa Diyos. Maabot sa tiempo bakulon ka gid sa Ginoo. Bakulon gid kita sa Ginoo. So muna gani sa aton panimalay, manami nga kita mismo nagainapinay. Amen? Hindi nga may isa sa balay nga nagakontra kag amo man ang nagaguba sa imo sig pareha sa balay mo. Hindi gina nami. Amen? Tanan kita di sa church, magsigbuligay kita kag magpangamuyuay. We are all one family here. Isa lang ta di ka pamilya. Lain-lain ta apelyido, pero isa lang ta ka Diyos. Lain-lain ta dugo. May type O man da, may type C, may ano man da. May type C gid man, sorry. Wala nga, di ba? Sorry. May type A, may type B, sorry sir. Kaya di ko ABC. Oh, sorry gid ah. Di ba kadlaw na lang ako. Pero sorry sa lagid man akong word, no? Nagkadlaw gid si Mrs. Type C. Ang type C siguro yan nakasumbi. Sorry lang sa word ko. Lain-lain man ta type sang dugo. Lain-lain man ta apelyido. Pero isa lang ta ka Ginoo. Isa lang ta ka pamilya. Amen? Mapuli ta nga isa ang Ginoo ta. Amo si Jesus Christ. Hindi magpapirdi sa yawa. Amen? Kung ginatempya ka nga maginaway, hindi gid pagpadag-i. Kalmahi. Blood pressure mo. Hindi gid magpadala. Kundo may ara na gid gasutsot, hindi magpadala. Hindi magpadala. Hindi gid magpapirdi sa balatyagon because once your emotion eat you up or eat us up, it will gonna result regrets after. Ay no, tani. Kung naging paminsaran ko lang, wala gid kami tani na kabarangay, way tani damage, way na tani balayran, pwede mo lang gali madala sa istorya. Diba? So si Satan, ginahunting niya gid kita. Ginahunting niya gid kita. Hindi gusto ni Jesus Christ nga magpapirdi ta kay Satan. Amen? So hindi ta magpapirdi kay Satan ha? Hindi gid. Tinion sa simba gid. Tinguha gid nga makasimba. Amen? Ma-pray kita. Our Heavenly Father, salamat sining adlaw.
Lord, salamat sa imong pulong nga among nag-guide sa amon. Lord, patawara kami, may mga tinion nga pero di gid kami ni Satan. Sa amon balatyagon, panguna-una, sa amon nga nagiho, sa napangwakal namon, nakasakit kami buot sa amon sa isig pareho namon. Way gid namon nabantayan, Lord ba? Patawara gid kami. Way kami kabalo nga naka-damage kami gali sa balatyagon sang isig pareho namon. Naghukom kami. Instead nga tani magbululigay, nagbinasulay. Instead tani nga magpinangamuyuay, wala nagbinuligay kag nagpawalakay lang. Lord, ginapangamuyo ko tagsa-tagsa nga mga utod ko di sa imo. Nga kung may kinahanglan man sa financial, may kinahanglan man sa mga kinawadon sa pag-eskwela sang kabataan, kinawadon sa panimalay, gasalig ko kang nagatuo nga ikaw makabulig sa Lord, ikaw nakakita sang among weaknesses. Sometimes hindi lang namon mapakita but we cry in silent nights. May mga gabi nga gahibi kami. May mga gabi nga hindi na namon maintindihan. May mga gabi nga hindi na kami katulog. May mga time nga may ginabatsyag kami sa lawas nun. Pero Lord, nagapray kag nagatuo kami. Nga ikaw gid makabulig sa amon. Ang yawa, gapaninguha. Ang yawa, gusto ya gub-on namon Christian life. Ang yawa, hindi ya gusto nga makita kami nga faithful. Ang yawa, gusto yang maguba amon kabuhi. Pero Lord, ikaw, gusto mo yang may maayo kami nga pangabuhi sa tubang nimo. Nga ma-please ka gid, mag-glorify ka sa among pangabuhi. Nga maging kasanag kini sisig pareho. Ikaw, Lord, mag-bless. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, kids. Pastor, thank you, kids. Amen. Thank you gid Pastor sa Sam sa mensahe nga ginpaambit mo sa sining nga aga, no? Okay, tahom gid sa mensahe nga nabatian nato sa sining nga aga. Ang todra, no, ang devil is so very deceptive, no? Sa aton nga mga Kristohanon, mo na nga paulit-ulit ang aton Ginoo mismo ang iyang pulong sa pag-remind sa aton sang mga pahito sang devil, no, sa aton nga mga kabuhi. Gusto ra kay na, no, ang gintalakay ni Pastor. Dapat maging careful kita sa deception sang devil. Kay nato sila ni Pastor ang mga gadgets nginin, no, isa ra tuod, no. Ang aton tiyempo diyan lang pirmi sa gadgets ta. Bisan gani sa pangamuyo naton, bisan basa ta sang Bible ta, no. Why ron kita time naga man nga kon sa gadget gani tag pira ka oras kita duay nga kita ginatakan, no. Tulugan ta bugtawan ta cellphone gyapon. Hindi ta nay magpilong sang mata ta kag communicate sa Ginoo. Kung cellphone ta ni madasig. Ang kita, no. Isara, todra agree gid ko sina nga ginagamit ra kang devil man, no. Kagdamo lang. May hindi maayo man nga epekto ang ang sobra nga paggamit kang mga gadget, no. Sa mata naton, memory naton, way kita rest sa aton nga mata, memory, naga-deteriorate man ang aton nga memory, no. Bisan sa mga kabataan naton nagambal gyud kabataan ta hindi ta pa-expose sa mga gadget. Ra nga mga advice dira sa mismo sa social media, no. Hindi lang ra na kadamo pa gid ang aton nga mga temperaments naton, no. Isa man ra dapati kita ang devil gagamit man ka ra, no. Dali kita mainakigen, madumot kita, bitterness, resentment, ginagamit ra kang devil, no. Bisan gani ang kabataan bala sa ilab lang during kwan nila, no, puberty nila, kung nagalain-lain rang kwan, ang kwan sang bata, ang iyang hormonal imbalance, ginagamit marak ang devil, no. Ang iban sa edad nga amura nga stage, ang iban nagakwan,
Diba? Tungod nga high and low ang ilang hormones, no? Sa ilalawas. Kaya dyan pa sila sa stage nga nagadevelop sila. Bisan sa radyo, ginambal ra sa amura nga edad, ang kalaban nga emora. So, ginagamit sa level, kapati kita ang mga temperaments na kung di kita kabalo mag-control, gamitan sa level. See? Kag, bisan nga naton nga shyness naton, mahuluyaon kita. Hindi mo ra gamiton kang ginoo. Ano ni kang level? No? Uya-uya kita. Kuya kita kuan sa iban, mag-soul winning, mag-testify about the Lord. Gamiton na kang devil. May didto sa amon nga tama kahuluyanon, mahuluyanon nga bata. Di naga-take advantage sa iban sa iya tungod sa iya nga pagka mahuloyon, no? Di kaysa may amo man ra may mga tawo man nga naga-take advantage sa aton nga pagka truthfulness naton. So kadamo lang, no? Kagabisan pa ang aton nga ignorance, pwede man gamitan sa devil. You see? Tiyan mo ra, no, nga manginkuan kita. Careful kita. Watchful kita. Again, thank you, God, no? Kung kisa nga aton mga pagkasubra kang openness naton, nga vocal sa aton, nga ang privacy kang iban. Kinakuan ra naton, no? Na hindi pwede. Sa careful kita, no? Ang aton lang, hindi ra to nga nakaiban. Okay? So, careful kita. Again, no? Thank you, God, Pastor, sa minsay nga nabatian naton sa nga aga. Sige, kaga it's now 11, kuandra no, 18, kaga islamat kita, nakatimprano kita, kay may kuanabi kita, no? May kantuan. Kagkabay nga, hindi lang sa amo dia, kung pwede nga ma-advance na pagiging dito namin pagid, no? Pagkatimprano kita, kay karaka, pakita kang maumbra naton, kung timprano pa kita makapaulit. Sige, salamat. Magatakop na lang kita sa kanta naton sa aton mga kalantawon. Yeah. Tumbok. Magakanta kita sa aton mga kalantawon. Dili kita sa ilang. Ilang remember di. Ilang mangita kita sa kanta nato. Hymn number 76 ang kanta nato. Hymn number 76, Redeem. Okay, kita ang mga tinubo sa ating Ginoo. Kanta na rin ini na mensahe. Redeem. By the blood of the
dito kita palihog kag magatakop sa isa ka panamuyo. Nag tikipan mo ay mga inform no nakatod tayo nag schedule kita maybe next Sunday no. Pray kita with manang minda sa pagtakop. Bago ako mag-pray, nagpasalamat dito sa message ni Pastor. Ano ka lang mala yung pinadlay, may self-control kita, no? Tapos, ano natin ang fruit of the Spirit. Di aman ka muna, ang kung may may mga kontra kanimo or ang natin yan is word of God. Now, like for example, sa akin natin, ko vengeance is mine, no? Sabi ang balakang Ginoo, vengeance is mine, I will face it. The Lord, humble yourself in the sight of God, and He shall lift you up. Kumbaga kung may may mga lain ko, natin sa word of God. Na naman ko binasa, ni Pastor, nga kauna, lumaski doon sa Hong Kong, may ako ba sa church, so may lain ako buot, hindi lang ako magsimba. Pero ang kanya, conviction kanya, kung hindi man na pinasimba ko sa church, ang Ginoo man, no? But then, sa pagdayon nga pagsimba, imo nga, lain ka buot, gadura. Kaya nga, siyempre sa ang Ginoo, kung kita naka-align sa Ginoo bala himuon natin kung ang kalooban kang Ginoo kay kung hindi natin kinasunod ang kagustuhan kang Ginoo nag-grieve ang Holy Spirit no sa atin nga kabuhi as bilang mga anak kang Ginoo bilang sa Christian bala no so maging salamat sa message ni Pastor kay na-remind kita nga kinahanglan as a Christian imuon natin kung ano ang kagustuhan kang Ginoo sa atin nga kabuhi no sa mga vices kinahanglan ikaw natin ang mga vices kang Satan like or mga cellphone no kinahanglan bisa hindi kita aware na ginahimo din natin ang mga bagay nga nakakalipay sa kay Satan so we must to be aware sa ang ni Satan sa atin nga kabuhi so let's pray. Yes, ilang Diyos, adamo Ginoo sa salamat sa time na ginatag mo sa amon yung sa diin Lord ay kami ay alagad liwat sa imo kag naka-worship kami Ginoo sa imo bangod ikaw lang mga amon Ginoo nga manluluwas or you are the powerful God, you are the omnipotent God, the omniscient God, you are the all-knowing God, you're always present Panginoon amuragan Ginoo amalaan mo gid kung ano ang amon nga ginahimo amuragan Ginoo nagapasalamat kami nga ikaw padayon nagagayad sa amon kag pili kami Lord nga sa amon nga kabuhi nga ikaw ang amon nga mahatagan sang kalipay sa pag-alaga sa imo kag nagapangayo kay kami sang pasensya sa mga bagay nga kinahimo namon sa adlaw-adlaw mo namon nga pangabuhi na hindi namon ikaw natagan sang na hindi ka nag-glorify sa amon nga kabuhi gani Lord damo ni salamat sa mensahe nga nag-remind sa amon nga gabay pa nga ilikawan namon ang mga bagay na hindi kanais-nais mga bagay Ginoo nga hindi hatag sa glorify sa imo gani Lord damo ni salamat sa sining nga tion nga ginatag sa amon damo king salamat sa nami nga tiyempo kag damo king salamat sa tagsa-tagsa nga alisubong ligi kami Lord nga magapadayon sa pag-alagad sa imo pag nawa masumpungan mo kami nga nagapadayon nga despite sa mga problema despite sa mga bagay sa amon mga kabuhi nga kung sa diin mga problema sa iban sa amon may mga problema may mga sacrifice Lord sa among mga kabuhi financially Lord buligi man ang tagsa-tagsa sa isa sa among nagakinahanglan kag ikaw lang gid among ginadangpan sa among nga kabuhi kun bangod ikaw lang among nga Dios ikaw lang among nga saligan for you are the
ikaw ang provider sa among mga kinahanglanon. Thank you Lord sa mga trabaho nga ginhatag mo man sa tagsa-tagsa kaisa, ginadamog namon nga buligi man Lord ang mga businesses, mga trabaho sa mga tagsa-tagsa sa isa sa amon kagabay nga ikaw gid ang amon nga unahon sa amon nga kabuhi kag ang mag-glorify ka sa amon kabuhi kag bangod bala naman Ginoo nga kun wala kami sa imo wala gid kami mahimo gani Lord buligi kami nga magapadayon Panginoon sa amon nga pagsimba or for worship for you are the only God, you are the Holy Spirit, you're the omnipotent God kag ang nawa Lord mag-glorify and mag-glorify ka and we give you glory sa aming nga kabuhi kag nawa magnify ka Lord sa aming nga pagsimba sa aming nga pag-alagad sa imo gani Lord damang salamat sa mensahe nga among napatian sa sining aga kag damong salamat kay Pastor Sam damong salamat kay Pastor Tabares Ma'am Bergie kag sa tagsa sa amon nga adyo subong damong salamat kag initanan among gid ginalapit kag napangumuyo sa matamis nga pangalan nga amon Panginoong Hesukristo. Amen. Sige, good morning everyone. Hoping sa next update na natin kakakitaan. Sa ating na GC, periodo tayo mo announcement kita sa natin. Thank you. Ten ka karon ha? Ikaw man? Nang? Bye-bye.